Matthew chapter 21. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Verse 1. Nung malapit na sila sa Jerusalem, nakarating sila sa Bethphage sa Mount Olive. Inutusan ni Jesus ang 2 disciples niya. Verse 2. Mauna kayong pumasok sa susunod na bayan. May makikita agad kayong donkey na nakatali kasama ang anak niya. Alisin niyo sila sa pagkakatali at dalhin niyo sa akin. Verse 3. Kung may magtatanong sa inyo, sabihin niyo lang, kailangan po ito ng master, at agad niyang ibibigay yun sa inyo. Verse 4. Nangyari to para matupad ang sinabi ng prophet. Verse 5. Sabihin mo sa city ng Zion, tingnan mo, dumarating ang iyong hari. Humble siya at nakasakay sa donkey, at sa batang donkey, yung anak ng donkey. Umalis nga ang mga disciples at sinunod ang instruction ni Jesus sa kanila. Verse 7. Dinala nila ang donkey at ang anak nito. Pagkatapos, nilagay nila ang mga damit nila sa likod ng mga ito at sumakay si Jesus dito. Verse 8. Maraming tao ang naglagay ng mga damit nila sa kalsada. Pumutol naman ng mga sanga ng puno ang iba at nilagay yun sa kalsada. Verse 9. Nagpupuri yung mga taong nauuna at sumusunod kay Jesus. Purihin ang anak ni David, pinagpala ang taong dumadating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Verse 10. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong city. Sino siya? Tanong ng mga tao. Verse 11. Kasi Jesus, ang prophet na taga Nazareth sa Galilee, sagot ng marami. Nagalit si Jesus sa mga tao sa temple. Verse 12. Pumasok si Jesus sa temple at pinagtabuyan niya palabas ang mga nagtitinda at namimili doon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga money changers, pati yung mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Verse 13. Sinabi ni Jesus, nakasulat sa scriptures, ang temple ko ay tatawaging house of prayer. Pero, ginagawa niyo tong hideout ng mga magnanakaw. Verse 14. Lumapit sa kanya ang mga bulag at pilay, at pinagaling niya sila. Verse 15. Pero nagalit ang mga chief priests at mga teachers ng law nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Habang sumisigaw naman ang mga bata sa temple, purihin ang anak ni David. Verse 16. Kaya tinanong nila si Jesus, naririnig mo ba ang mga sinasabi nila? Oo, sagot ni Jesus. Di niyo ba nabasa sa scriptures? Tinanay mo ang mga bibig ng mga bata at sanggol para wagas na magpuri sa iyo. Verse 17. Iniwan sila ni Jesus, lumabas siya ng city at nagpalipas ng gabi sa Bethany. Tinumpa ni Jesus ang fig tree. Verse 18. Kinabukasan, bumalik si Jesus sa city. Nagutom siya habang nasa daan. Verse 19. May nakita siyang fig tree sa gilid ng kalsada, kaya pinuntahan niya ito. Kaya lang, wala siyang nakita ni isang bunga. Puro mga dahon lang. Sinabi ni Jesus sa puno, hindi ka na magkakabunga kahit kailan. Biglang natuyo ang fig tree. Verse 20. Bumilib ang mga disciples nung makita nila ang nangyari. Paano natuyo ng ganun kabilis ang fig tree? Tanong nila. Verse 21, sumagot si Jesus, tandaan niyo to, kung may pananalig kayo at hindi nagda-doubt, magagawa niyo din ang ginawa ko sa puno. Pero hindi lang yan, pwede niyo din utusan ang bundok na to. Malis ka dyan at tumalon ka sa dagat, at mangyayari ngayon. Verse 22, tatanggapin niyo ang anumang bagay na pinagpipray niyo kung naniniwala kayo. Hinamon ang authority ni Jesus. Verse 23. Bumalik si Jesus sa temple. Habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga chief priests at mga Jewish leaders at nagtanong sila, anong authority mo para gawin ang mga to? Sinong nagbigay sa'yo ng authority? Verse 24. Sumagot si Jesus, tatanungin ko din kayo. Pag sinagot niyo ang tanong ko, saka ko sasabihin kung sino ang nagbigay sa akin ng authority na gawin ang mga bagay na to. Kanino galing ang authority ni John na magbaptize? Sa Diyos ba o sa tao? Nagtalo-talo sila. Sabi nila,
Anong sasabihin natin? Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin niya sa atin, ba't di kayo naniwala kay John? Verse 26. Pero pag sinabi natin galing sa tao, nakakatakot. Baka kung anong gawin ng mga tao, naniniwala kasi silang prophet si John. Verse 27. Kaya sinagot nila si Jesus, di namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, di hindi ko rin sasabihin kung sino ang nagbigay sa akin ng authority na gawin ang mga bagay na to. Ang parable tungkol sa dalawang anak. Verse 28. Anong kalagay nyo dito? Merong isang tatay na may dalawang anak na lalaki. Sinabi niya sa una, Anak, pumunta ka ngayon sa taniman ng ubas at magtrabaho. Verse 29. Ayoko po, sagot ng anak. Pero nagbago ang isip niya pagkatapos at nagpunta sa ubasan. Verse 30. Lumapit ang tatay sa pangalawa at ganun din ang sinabi. Sige po, sagot ng anak. Pero hindi naman siya pumunta. Verse 31. Palagay nyo, sino sa dalawa ang sumunod sa tatay nila? Yung unang anak po, sagot nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, mauuna pa sa inyong makapasok ang mga tax collector at prostitutes sa kaharian ng Diyos. Verse 32. Dahil naparito na nga si John the Baptist at tinuro ang matuwid na pamumuhay, kaso di naman kayo naniwala. Pero ang mga tax collectors at prostitutes, naniwala sila. Kahit nakita nyo to, di man lang kayo nagsisi at naniwala. Ang parable tungkol sa mga nagre-rent sa ubasan. Verse 33. Pakinggan nyo ang isa pang parable, sabi ni Jesus. May isang may-ari ng lupa na nagtanim ng ubas sa bukid niya. Pinakuran niya ang paligid nito at gumawa siya ng pisaan ng ubas. Tapos, nagtayo siya ng tore ng tagabantay. Pinarent ng may-ari ang ubasan sa ibang tao. Tapos, nag-abroad siya. Verse 34. Nung harvest time na, pinapunta ng may-ari ang mga tauhan niya sa mga nagre-rent para kunin ang share niya sa harvest. Verse 35. Tinunggaban ng mga nagre-rent ang mga tauhan. Binugbog yung isa, pinatay naman yung isa pa, at pinagbabato yung iba. Verse 36. Nagpadala ulit yung may-ari ng iba pang mga tauhan. Mas marami kaysa sa nauna. Pero, ganun din yung ginawa ng mga nagre-rent sa mga yon. Verse 37. Sa huli, pinadala niya ang anak niyang lalaki. Naisip niya, sigurado ako na re-respetohin nila ang anak ko. Verse 38. Pero nung makita ng mga nagre-rent na paparating ang anak, nag-usap-usap sila. Ito ang tagapagmana. Tara, patayin natin siya para makuha natin ang mamanahin niya. Verse 39. Kaya sinunggaban nila yung anak. Hinagis sa labas ng ubasan at saka pinatay. Verse 40. Sinabi ni Jesus, pag dumating ang may-ari, ano sa tingin niyo ang gagawin niya sa mga nagre-rent sa ubasan? Verse 41. Sumagot sila, siguradong papatayin niya yung mga masasamang taong yun at ipaparent ang ubasan sa ibang taong magbibigay sa kanya ng share sa panahon ng harvest. Verse 42. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo pa ba nabasa ang nakasulat sa scriptures? Ang batong nireject ng mga karpintero ang siyang naging pinakamahalagang bato sa lahat. Pinawayo ng Panginoon. Ang ganda talagang tingnan. Verse 43, sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 44, kung sino man ang bumagsak sa batong ito ay madudurog at mawawasak naman ang sino man na mabagsakan nito. Verse 45, narinig ng mga chief priests at Pharisees ang mga parables at naintindihan nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Verse 46, gusto sana nilang ipahuli siya pero natatakot sila sa mga tao dahil tinuturing ng mga tao na prophet si Jesus.